Agad na inalarma na LGU ang ilang barangay sa lungsod ng Baguio para sa mga nasasakupang mga residente na agad umaksyon at ilikas na sa mga nakatalagang evacuation center sa lungsod, partikular sa mga pamilyang malaki ang posibilidad na maapektuhan ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Hindi na nagdalawang isip ang nasa 80 pamilya katumbas sa mahigit 300 individual na sumunod sa pakiusap ng mga barangay officials na mailikas sila at ma-evacuate bilang preemptive measure sa pananalasa ng Super Typhoon Uwan. Kagabi ay itinaas na sa signal number 4 ang lungsod ng Baguio, kung kaya't hanggang sa sumasandaling ito, puspusan pa rin ang isinasagawang paghahanda ang Baguio Local Government Unit katuwang ang CDRRMO, Rescue Volunteers Group at City Responders. Sa ating mga kababayan sa siyudad ng Baguio, ang local government po ninyo ay talagang handang-handa na po. We're prepared. We have done two pre-disaster risk assessment last week. Tapos nagkaroon huli kami ng isang meeting kanina to finalize all our preparations. Dahil anytime soon, we're expecting po na magde-deteriorate po yung ating weather condition. Base sa naging monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at City Social Welfare and Development Office o CSWDO, narito ang bilang ng individual na mula sa iba't ibang barangay ang nadala na sa mga evacuation center sa Baguio City. Isang pamilya mula Luacan proper ang dinala sa Luacan Barangay Hall. 4 na pamilya naman ng Dominican Hill ang umukupa sa Dominican Mirador Barangay Evacuation Center. Karagdagang 7 pamilya pa na mula sa Barangay Dominican at karagdagang 7 pamilya ay inilikas sa CDRRMO Evacuation Center. 2 pang pamilya na galing sa Dominican Hill ay inilipat sa Dominican Multipurpose Hall. 1 pamilya na mula Purok 8, Kias, kung saan ay binubuo ng 3 individual ay inilikas sa Kias Elementary School, at 11 pamilya consists of 48 individuals ng St. Rosario Barangay ay na-evacuate sa Manuel Rojas Elementary School. Samantala ay naka-red alert status na ang CDRRMC, Barangay DRRMC Emergency Operation Center, maging ang Smart City Command Center ay na-activate na rin para mag-provide ng timely, accurate at appropriate coordination sa mga response frontline agencies para maglatag ng mga disaster warning lalo sa mga affected communities. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, patuloy silang magbabantay sa magiging epekto ng Super Typhoon Uwan sa kalungsuran, kung saan ay patuloy na pinaalalahanan ng bawat pamilya na maging alerto at maingat, partikular sa mga lugar na may banta ng pagba at pagguho ng lupa. Safety. Kasi safety reason. Kasi mararamdaman na namin talaga yung medyo tumataas na rin yung amount of rainfall. At siguro baka maramdaman na rin natin yung hangin. Talagang ina-advise ng mga kababayan natin, constituents natin. And at the same time, kung may mga bisita pa tayo rito, stay at home. Samantala, suspendido ngayong araw ng Lunes ang lahat ng pasok sa paaralan at trabaho alang-alang sa kaligtasan ng bawat residente o pamilya sa Baguio City. Sarado pa rin ang Cannon Road sa lahat ng uri ng sasakyan at motorista dahil sa nagpapatuloy na banta ng landslide sa lugar. Mula sa lungsod ng Baguio, Fredor Liuda, para sa mata ng Agila, Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.